Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa paggising ko, kinabukasan, tila ba wala na akong problema kasi si Baron agad yung nakita ko. Tulog na tulog pa siya. Hindi ko na siya ginising. Mukhang mahimbing pa yung tulog niya. Ako naman eto, naligo na at nagbihis. Kailangan ko na kasing pumunta sa opisina ko. At bago ako tuluyang umalis, sinulyapan ko muna si Baron. Parang ayokong umalis. Pero kailangan kong ayusin yung mga problema sa opisina. Pakiramdam ko tuloy, parang ang tagal kong di makakasama si Baron. Pero kapag talagang naayos ko yung gusot sa buhay ko, isasama ko na siya. Kahit bigyan ko pa siya ng trabaho para magkasama kaming dalawa. Hindi ko magawang gisingin si Baron. Kaya eto, gumawa na lang ako ng sulat at iniwan ko sa tabi niya. Ang sarap talaga ng tulog niya. Pagkalabas ko pa lang ng unit ko, parang gusto ko na ulit bumalik. Pakiramdam ko tuloy, parang napakahabang araw ang mangyayari na si Baron lang yung iniisip ko. Sana lang hindi mainip si Baron. Sana huwag siyang lalabas ng unit ko kasi baka mawala siya. Pero nagbili naman ako sa sulat na huwag siyang lalabas eh. Kaya eto, on the way na ako sa opisina. Naalala ko agad yung sinabi ni Benedict. Yung sekretarya kong lalaki na malaki yung katawan. Pero ang gusto malaki din yung katawan. Ang sabi kasi ni Benedict, lagi daw andun si Vanessa. Bad trip yun ah. Pagkatapos niya ako ipagpalit, akala ata niya babalikan ko pa siya. Kahit magmakaawa siya sa akin, wala na. Tapos na yung lahat. At kahit kailan, ayokong harap-harapan akong ginagago. Kasi naman, sa harap ko pa talaga lumandi ang puta. Tapos nung pinapili ko siya, doon siya sumama sa hampas lupang mukhang kulugo. Natatawa na lang talaga ako ngayon. Pero mas natatawa ako kay Benedict. Kasi naman, nahuli ko sila nung isang guard sa opisina ko. Ayun, nasa CR, ang tagal lumabas. At pagkalabas, pawis na pawis. Pinapaamin ko nga si Benedict eh. Kaso, wala daw talaga. Eh di, okay. Wala akong wala. Pero, nakikita ko naman sila na palaging magkasama pagkatapos ng trabaho. Ay nako. Natatawa na lang talaga ako sa mga nangyayari sa paligid ko ngayon. At eto na. Nakarating na ako sa opisina. Pagkababa ko pa lang, nakita ko na agad yung guard. Sir, good morning. Welcome back. Wika nung guard sa akin. Good morning din.
Kaya mo bang mag-duty ngayon? Parang nanginginig pa yung tuhod mo. Wika ko. Si Sir talaga. Napaka mapagbiro. Kayang-kaya ko po. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang naman ako makarecover ng lakas. Wika nung guard. Sige na. Bantayan mo si Vanessa. Huwag mong papapasukin dito. Sabihin mo, wala ako. Wika ko. Sir naman, napakataray nun. Araw-araw andito, hinahanap ka. Lalo na ngayon, makikita niya yung sasakyan mo. Wika ni guard. Basta, gawin mo yung lahat para hindi makapasok. Wika ko. Napakamot na lang sa ulo si guard. Habang naglalakad ako patungo sa opisina ko, sinalubong na ako ni Benedict. Sir Dexter, ang aga pa. Sinesermonan mo na agad si guard natin. Pero sir, may nagbago sa'yo. Parang fresh ka ngayon. Wika ni Benedict. Gumiti lang ako. Mukha ba talaga akong fresh ngayon? Kung sa bagay, nadiligan akong mabuti ni Baron. Uy, sir. Nakakangiti ka na. May bago na ba? Kwento mo naman sa akin, sir. Wika ni Benedict. Napaka-chismoso mo talaga, Benedict. Ang laki-laki ng katawan mo pero napaka-chismoso mo. Wika ako. Sir naman, galit agad. Pero sir, kakaiba ka talaga ngayon. Parang sariwang isda na kakahango lang sa karagatan. Wika ni Benedict. Magtrabaho ka na nga dun. Iwanan mo muna ako. At kapag nagpunta dito si Vanessa, sabihin mo, wala ako. Dahil kapag nakapasok siya dito, last day mo na sa trabaho. Wika ako. Sir, grabe ka naman. Last day agad. Napakakulit ng babaeng yun. Pero, alam mo sir, mas mabuti kung ikaw yung makikipag-usap dun. Kasi, hindi ko na kaya yung kaartihan ng ex mo. Wika ni Benedict. Tapos ayun, bigla ako nang iniwan ni Benedict. Ako naman, ano pa ba yung gusto ni Vanessa? Tapos na yung lahat. Kaya dapat, tigilan na niya ako. Medyo busy ako ngayong araw. Kaya di ko namamalayan na lumilipas ng mabilis yung oras. At ang nakapagtataka, malapit na mag-uwian pero hindi nagpapakita si Vanessa. Buti na lang at di siya nagpakita. Kahit paano, wala ako naging problema ngayong araw. Sana lang talaga huwag na siyang magpakita kahit kailan. At nung matapos ako sa mga ginagawa ko, lumapit ako agad kay Benedict. Benedict, sa palagay ko, kailangan pa natin ng isang tao. Wika ko. Sir, wala po tayong bakante na posisyon. Saan po natin ilalagay? Wika ni Benedict. Doon, sa office ko. Kailangan ko ng taga-timpla ng kape. Wika ko. Sige sir. Maghahanap ako agad. Wika ni Benedict. Hindi na.
Ako na lang ang maghahanap. Sige na, uuwi na ako. Uwi ka ako. Seryoso ka, sir? Uuwi ka na? Parang Himalayan. Hindi ka ba mag-overtime? Uwi ka ni Benedict. Hindi na. Kailangan ko na umuwi ng maaga. Uwi ka ako. Kaya eto, pabalik na ulit ako sa unit ko. Kasi naman, siguradong naiinip na si Baron kakaintay sa akin.